Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Okay, so pag-usapan natin, ito pong sabi ni Attorney Sal Panelo, gusto niya maging absolute ruler po yung presidente. O, kung bakit? Well, pakinggan po muna natin. About coming to realizations. Now that 2023 has ended, Attorney Sal, do you have any realizations that you can share, and do you have any New Year's resolution for 2024? Hindi, lalong tuminag, lumakas ang aking paniniwala na kailangan talaga rito sa bansang ito, revolusyonaryong gobyerno. Kailangan talaga. Okay. Okay, sabi niya kailangan daw po rin sa Pilipinas revolutionary government. Okay. So, paano to kapag tayo po nag-revolutionary government? So, pag sinangayunan ito ni PBBM, alam niyo ho, it could be interpreted as deemed automatically resigned si PBBM pag sinangayunan niya itong revolutionary government. And in fact, during the time of PRRD, na sinangayunan niya to at binabanggit-banggit niya rin ang revolutionary government, ang kagandahan lang doon, hindi ho nag-materialize. Hindi dinala sa Supreme Court to interpret. Kasi bakit mo sasang-ayunan yan? You have the responsibility to protect and uphold the Constitution bilang presidente ng Pilipinas. Pero sinang-ayunan dati ni Pangulong Duterte ang revolutionary government. At ngayon, it's gonna be a tactic against PBBM. Etong ganitong klase ng suggestion ni Attorney Sal Panelo. Pero sa kanya, bakit gusto niya po ang etong revolusyong gobyerno o RevGov? Kailangan ako, I am all for this President, Marcos Jr., to have executive and legislative power for the entire term. Gusto mo, dagdagan pa eh. Gusto ko kasi... Okay, so sabi niya, sa panahon po ni PBBM, ang gusto niya ay mabigyan ito ng kapangyarihan, hawakan ang legislative matters. So ibig sabihin, katulad po ito ng magitayong parliamentary system, and during the transition period, it's going to be like the modified presidential parliamentary system na ginawa po o inimbento ng tatay niya. Tatay ni PBBM, si Apu Lakay. Di ba, noong 1973, binapati constitution noon na bago. Noong nag-declare siya ng martial law, tapos later on, yung pagpapalit ng anyo ng gobyerno na nagitayong modified presidential parliamentary system. Si Apu Lakay, ang presidente pa rin, pero siya rin po yung prime minister for the time being. So yun ang sinasabi rito ni Panelo. Dapat magkaroon ng ganyan RevGov. Ibig sabihin tanggalin natin yung kasalukuyang sistema ng gobyerno. Magbangon tayo ng panibago. Pero ibabalik natin yung sistema ni Apu Lakay nung araw. Noong 1973. Yun ang sinasabi rito ni Attorney Sal Panelo. Masyadong magulo. Yun, kasi po masyadong magulo raw po ngayon. Bakit kaya? Pag meron pang isang deliberative body na lalo kung namumuliti ka, talagang nagkakagulong bansa natin. Nasisi. Ayun, yung parang dahilan. Kapag meron pang isang deliberative body, di ba? Well, he's referring to the House of Representatives. Sinadiskarte ng presidente bagong halal. Maganda ang kanyang mga programa, advokasya. Ang problema, yung mga kalyado niya sa Kongreso, ang gulo. Binabago nila ang pamamalakad. Itong ginawa lang nila sa SMNI Harry Roque kanina, bandang dulo, SMNI. Ngayon, SMNI rin ito, si Sal Panelo. Saan ka naman nakakita? Walang hearing. Papasarado mo, bibigyan mo ng notice o magpaliwanag ka sa January 4 o 2 days from now yun. Papaliwanag, sinarado mo na kami. Anong klase yan? Yeah. Kaya gusto ko talaga ang presidente merong kapangyarihan ng ehekutiba at legislatura para wala na munang, anyway, temporary lang naman. Para magawa niya, dapat niyang gawin. Alam niyo yung binanggit niya ron na itong kanyang termino ng presidente ngayon, si BBM. Sabi niya, dapat daw magkaroon ng ganyang klaseng lakas ng kapangyarihan.
at sa kanyang buong panahon lang naman. Pwede kung gusto nyo, extend pa natin. Alam nyo, ako talaga gusto ko maging presidential parliamentary system. Dapat ang Pilipinas. Meron tayong symbolic dekorasyong presidente for different functions ng gobyerno. Di ba? Na, halimbawa, yung mga diplomatic rights, yun yung kanyang mga magiging dadaluhan. Magsasalita siya as a mouthpiece ng gobyerno. But the real chief executive is the prime minister. Para humabilis yung mga panukala na isabatas na madiretso nang mai-implementa. Yun ang sinasabi rin dito ni Sal Panelo. Hindi katulad ng meron pang kongreso, hiwalay ang kongreso, senado, hiwalay, ganoon din ang executive department. Di ba? Ang mangyayari ngayon ay nagkakaroon ng overlapping, nagkakaroon ng paipalan, harangan, di ba? Kasi kapag yung let's say isang panukalang batas lang coming from the House of Representatives, akyat ng Senado, pag ayaw ng mga senador, harangin yan. Talagang mangyayari. Sayang yung effort ng mababang kapulungan. So sa kanya, burahin na natin, pagsamahin na lang natin. Pero ang tanong ito, paano nga po kaya kung sakaling nangyari yun? Naging ganyan. Tapos i-destabilize naman to ng kampo ni Pangulong Duterte si BBM. O po si Sara. Forever na nga naman na sila sa pwesto. I'm all for that. Alam po niyo, ulitin natin ang mga palaging sinasabi natin. Huwag mo tayong pumayag na pinapakialaman tayo ng ibang bansa. Hanggat ang ating juridikatura, ang ating batas ay naipapatupad, wala akong pakialam ang ibang bansa sa atin. Ipagtanggol natin at i-assert natin ang ating kasarinlan or sovereignty. Huwag natin po yan isuko kahit na anong kapalit. Attorney Sal, kung sakali mo po na totoo na andito na nga po yung ICC, sabi niyo po kailangan alam ng gobyerno. Kung alam ng gobyerno pero hindi alam ng mamamayan, ano naman po ang inyo pong komento? Papakulong natin. Papakulong natin. Ako, Sal Panelo talaga. Pero alam niyo ako to be honest with you, gusto ko yung ganun na authoritarian ang ating presidente sapagkat ang mga Pilipino kinakailangan talaga ng disiplina. Yan rin naman ang sinabi ni Apollo nung araw Sa kaunlaran ng bayan o sa ikauunlad ng bayan ay disiplina po ang kailangan. Diba? Tama yun. At sana etong si Attorney Sal Panelo kilalanin, pakinggan ng mga DBS at ng mga DDS, intindihin nila yung kanyang pinapaliwanag. Sana, di ba? Siya na makapagpatahimik doon sa mga matindi pa sa mga talagang legit na mga destabilizer itong mga influencer ng mga Duterte, yung kanilang mga vloggers na itong nakakatawa rin di ba? Yung kanilang amo pro-China, tapos itong mga vloggers na to, mga influencers, anti-Marcos pero pro-China. Di ba? Tayo nako. Sa akin maganda yung ganong klase na sistema natin. Mas madidisiplina, mapapabilis, disiplina ang mga tao, tapos mas mapapabilis yung implementation ng mga proyekto. Kung sino yung nakaisip, the legislative body, then sila rin yung magpapasa niya, magdi-deliberate, pagpasado na, sila rin po yung magpapatupad. Ang papel po ng kanilang presidente ng bansa, pupunta doon para mag-ribbon cutting na lang. Di ba? Tanggalin na rin kayo natin ang presidente. Bagay tayong absolute parliamentary system. So wala na po tayong presidential election dyan. Ang meron na lang tayo rito, boboto natin yung mga representatives natin para sa batasang pambansa o sa parlamento. Diba? Kailang benepisyo nun, totoo po yung sinasabi ni Sal Panelo. Magkakaroon siya ng lakas, ng kapangyarihan para magawa ang kanyang mga magagandang mga panukala. Yun. Pero sana itong kanyang suggestion hindi naman po self-serving. Why is it saying this nowadays? In the midst of destabilization eklabo. Diba? Ano to? Mind conditioning na naman din. Yan nga sayang Lagi siyang pabor sa mga DDS kahit naman mga sablay-sablay naman na.
Sabi ni Joey, authoritarian. Ang Pinoy kasi hindi napapasunod kung walang batas na maigpit. That's correct, di ba? Hindi inaaral at lumalabas sa bibig nila. Ngayon na nga ginagawa ng ating Pangulo, ang plano ni Apolacay, pula pa ng mga makakaliwang grupo. Kung wag umasa sa ibang bansa, kayo nga nakasandal sa China. Boom! Sa pool. Di ba? Sakto. To. Wow, Sal Panelo, tutaya ni Duterte. Sa palagay mo, sinasabi niya yan para kay PBBM? No, I don't think so. Kaya sinasabi ko nga ganito kanina. So sinasabi niyo na dapat ganito. Sige, okay. Nangyari na. Nagkaroon ng ganyang kapangyarihan sa PBBM. Diba? So ang tanong, i-destabilize nyo rin para maupo si Sara. Kung hindi man, kasi kapag ka naging Prime Minister ang Presidente, no, siya yung talagang real chief executives, ang mangyayari naman ngayon dito, eto pong mga kongresista o yung mga members of the parliament, sila naman yung magtatanggal sa kanya sa pwesto. Ganun po yung sistema ng parlamento. Hindi nga natin ini-elect yung magiging pinaka-leader. Pero sila po yung mag-i-elect. Ang mga taong binoto natin na sa ngayon ang tawag yung mga kongresista, mga representatives natin, or district congressman or district representatives. Sila yung pumili ng pinaka-chief executives, pero sila rin yung madaling magtanggal. Diba? By vote of no confidence. Ay, nakaw. Para yan kay Sara. Correct. Taga mo sa bato yan. Wala akong tiwala sa matandang tikli. Okay. Magaling yan si Panelo. 125 million. Dapat nga daw ginastos lang ng one day. Alam nyo, to be honest with you, I don't have any issues how many days it was spent. Ang issue ko dito is saan ginamit ang pera. Wala akong pakialam kahit sabihin na isang araw lang nagastos 125 million eh. Kung legit naman yung pinagastusan eh. May kinalaman sa national security. Merong kinalaman sa peace and order. Okay lang yun. Di ba kasi legit yung ginawa. Pero yung pinagamitan tree planting, pinagamitan libreng sakay, di ba? Yung ilang mga tawag diyan, mga programa pa nila. O yung may kinalaman sa pag-i-invest, yung mga ganun-ganun. Di ba? Ano yun list yung nagkakamali sa isang artikulo sa dyaryo eh. O, yung PSN yata. Ay, nako. Ito, yung DDS included IME walang pagmamahal sa bansa. Mas gusto nilang magutom at bumagsak ang bansa dahil kung gagawin nila, yan yung mga investment na nakuha ni PBB. Ano yan? FBBM. Sino yun? Ni PBBM ay mawawala katulad sa China.